Napatunayan na natin nung dumating yung pandemic na lahat tayo nawala ng trabaho, di ba? Unang-una, mga ka-jams, kailangan yung alamin kasi yung kung ano yung inyong target market. Maging mapamaraan lang tayo sa panahon ngayon kasi dun sa pagtatahi, nakita ko na malaki ang pera sa pagtatahi. Totoo yan. Basta hindi ka lang tamad, basta maging masipag ka lang, hindi ka masizero. Hello guys! Hello mga ka-jams! Welcome back sa aking YouTube channel. At ayan nga, naku, na-miss ko mag-vlog. Na-miss ko to. Ayan ang aking setup. Medyo matagal-tagal ulit ako bago nakagawa ng video, no? Naakala ko ngayong year na to, parang masusunod-sunod ko siya. Ngayon, kabalik-taran ang nangyayari. Kasi yon, medyo na-busy. Pero, ayan na nga, kumusta kayong lahat dito na mga nanonood? Sana tuloy ang ating support. Natutuwa naman ako kasi hanggang ngayon maraming nagme-message sa akin kahit medyo nawawala-wala ako sa aking mga pag-upload. Maraming mga nagme-message sa akin at mga nagko-comment. At ayun, natutuwa naman ako at nai-inspire. At dahil sa inyo, 'di ba, sabi ko nga, kaya tuloy-tuloy kong ginagawa ang vlog na to. Kasi nalalaman ko na marami kayong natututunan. At sa episode nga na to ay pag-uusapan natin kung paano bang kumita dito sa pananahi. Ayan, kasi yung business ko tuloy-tuloy siya. Nahihirapan ako gumawa ng videos kasi lalo na ngayong dumaan na itong July, ako medyo dito na ako sa makina natutulog. Yan, ganun talaga ka-busy. Kaya yon, nahihirapan ako isingit yung pag-video ko, pero namimiss ko siyang gawin at gusto ko siyang ituloy-tuloy, kaya kahit paano, ayan, gagawa pa rin tayo ng videos, intay-intay lang kayo. At eto na nga guys, pag-uusapan natin kung paano bang kumita dito sa pananahi. Bibigyan ko kayo ng mga tips, ng mga ideas, kung paano ba tayong kumita, kung paano bang gawin yung business na to. At kasi alam ko dito, marami yung mga merong sewing machine na hindi naman nila alam kung paano gamitin, o kaya wala silang idea kung anong pwede nilang ibenta, or yung iba naman kasi parang minana lang nila sa kanilang parents o kung kanino man na nagkaroon sila ng sewing machine tas nakaimbak lang. Kasi yung iba, sabi nila wala naman silang hilig o wala silang talent manahi. Pero alam nyo ba ang nakakatuwa? Dahil may mga nagme-message sa akin, sa kakapanood nila ng vlog ko, sabi nga nila, natututo na raw silang manahi. Parang kakapanood nila ng vlog ko, naging interesado na silang manahi. O diba, good news yun? Na yung vlog ko ay para sa inyo talaga. Gusto ko kasi magbigay ng inspirasyon sa mga nanonood para mabuhay yung inner talent nyo, yung natutulog yung talent. Nakala nyo hindi nyo gusto yung pananahi, pero yun nga, yung ibang message sa akin na sabi nung nakita nila ako sa mga vlog ko, ayun, parang gusto na nilang manahi ngayon, o diba? Gusto mo yun? Ang maganda kasi dito, napatunayan ko sa sarili ko na kung hindi rin ako natutumanahi, kasi 'di ba nakwento ko naman na yung story ko kung paano ako nagtahi. Yung umpisa hindi naman kasi ako talaga mananahi, wala naman sa parents namin, wala doon sa mga kapatid ko. Kumaga wala sa family namin yung nagtatahi. Pero hilig kasi namin yung arts, yung crafts, yan. Lahat kami magkakapatid mahilig diyan. Mahilig kami mag-drawing. At dahil doon, kaya nabuhay yung kagustuhan kong manahi. At kung hindi dahil doon, ang dami kong nabubuhay dito sa pagtatahi. Di ba? Gusto niyo yun? At ito na nga, meron kasing message yung isa nating subscriber. Yung isa nating kasisi dito. Ayan, nag-message siya sa akin noong nakaraan, nag-comment siya sa video ko. Sabi niya, Ma'am Jen, wala po kasi akong trabaho. Mag 2 months na po akong tambay. May makina po ako na singer. Gusto ko po sanang kumita kahit dito lang sa bahay. Kahit sana po basahan lang muna, ano po kayang karayom? Yatanong niya kung anong karayom yung pwedeng gamitin sa makina na dipadjak. Dipadjak lang po kasi, at di ko kayang bumili ng mamahaling makina. Sana po matulungan niyo ako. Yan. Sabi ni Marilyn Jacobo, ayan, alam niyo ang dami nagme-message sa akin na ganito, na nakakatuwa. At dahil dito sa pagtatahi ko, na binablog ko nga, marami sa akin nakakakita at nai-inspire dun sa mga ginagawa ko. At hindi lang doon, marami sa akin nagtitiwala. Alam nyo ba na kung ilan na yung nagme-message sa akin na gusto akong i-finance? Kumbaga parang nainganyo yata sila na ang ganda ng ginagawa mo, pero nakikita kasi nila yung setup ko na nasa bahay lang ako. Gusto talaga nila akong i-finance na parang bigyan nila ako ng
ng gamit or ano. Pero ayun, medyo complicated kasi sa ganitong business ko, napag-aralan ko na siya, ang tagal ko na siyang pinaghirapan, yung puhunan ko dun sa panahon. Parang ayoko naman na parang magkakaroon pa ako ng ibang amo. Kaya salamat sa tiwala kasi nakakataba ng puso yun. Nagsimukha pala ako pagkakatiwalaan. Ayun, salamat po sa inyo. Pero ayun nga, gusto ko na lang siyang pagsikapan na mula sa kung paano ako nagsimula sa maliit, sa hobby lang, unti-unti ko siyang mapalaki. Parang mas gusto ko yun sa feeling ko. At yung wala akong inaalalang ibang kasosyo kasi medyo mahirap siya. Ayan, para sagutin ang tanong ng ating kasisi Bells na si Marilyn Jacobo, ang ginagamit pong karayom para sa basahang bilog ay ang pagkakaalam ko size 18 at size 21. Yung kailangan kasi makapal yung karayom niya dahil 'di ba yung basahang bilog ay patong-patong yun. So, hindi siya kagaya yung pagtatahi ng mga dress, ng mga maninipis. Kasi para sa maninipis na tahiin dun sa mga damit, yan. Yan, ordinary na karayom natin ay number 14, yan. 14 to 16. Pero para dun sa basahang bilog, kung yun ang target mong tahiin, ay kailangan mo ng size 18 or 21 na karayom. Yun ang pagkakaalam ko sa kanya. Sa susunod, magta-try tayong gumawa ng video para do sa mga basahang bilog kasi yun nga, hindi ako gumagawa nun, puro damit, pero susubukan natin, siguro minsan mag-feature tayo. At ayun, back to topic tayo. Kung paano nga ba tayong kikita, marami kasing pwedeng tahiin. Unang-una mga ka-jams, kailangan yung alamin kasi yung kung ano yung inyong target market. Ano ba yung gusto kong pagbentahan at ano ba yung gusto mong gawin para hindi nasasayang yung mga makina natin sa bahay natin kasi maliban sa maganda siyang panglibangan, napakaganda naman talaga niyang pang business, pang sideline na makakatulong sa inyo sa araw-araw kagaya nito ni Ma'am Marilyn Jacobo na 2 months siyang nakatambay tapos kailangan niya ng sideline. So kung ako sa inyo, kung meron kayong makina sa bahay, habang may trabaho kayo, kung full-time man kayo dyan sa work nyo, pwede naman kayong, pag wala kayong ginagawa, mag-search kayo. Halimbawa, may full-time kayong trabaho, tapos, hilig nyong manahe, meron kayong makina sa bahay nyo. So, huwag nyong sayangin kasi, napatunayan na natin, nung dumating yung pandemic, na lahat tayo nawala ng trabaho, di ba? Gusto nyo yan? Gusto nyo yung ganyang mga idea? Lahat tayo nawala ng trabaho, yung mga nag-office, nahirapan tayo sa financial. At yun nga, yung mga merong nakatabi niya ng mga may makina, habang may trabaho kayo, mag-search kayo kung paanong meron kayong gustong tahin, di ba? Halimbawa, meron kayong mga target na gawin, gusto nyong gawin. Yung mga free time nyo, ako, kahit nga hindi free time ko, ipanay ako search, kaya minsan wala rin ako natatapos eh. Kasi ayun, laman ako ng Google, ng YouTube, ng Pinterest. Mahilig ako mag-search ng kung ano-ano, lahat na lang. Kasi nga, gusto ko lagi akong may bagong nalalaman. Sino ba yung target market natin? Kasi marami eh. Ano bang gusto natin? Mga damit ba? Yung mga gamit ba sa bahay? Yung mga gamit sa bahay na yung mga pang-cover. Yung mga pot holder, mga basahan, or yung mga cover ng washing machine. Kasi marami. Pwede mo rin yang ibenta online, yun. Anong target market natin? Ano yung gusto nating gawin or tahiin? At yung saan natin siya ibebenta, yan yung mga kailangan nating i-consider. Pero magsimula muna tayo dun sa ano ba yung gusto nating tahiin. Dun sa iba naman, ang problema nila, wala raw silang talent. Sa damit, hindi nila kayang mag-cut, hindi nila kayang mag-pattern. So, ang ginagawa ng iba, bumibili sila ng pattern. Ika-cut na lang nila at tatahiin. Maraming paraan. O kaya naman, target mong bentahan yung mga kapitbahay mo. Ano ba yung mga pwede mong ibenta sa kapitbahay mo? Marami yun. Damit, mga shorts yan. Magsimula ka sa yung mga shorts lang. Kung hirap kang gumawa ng mga dress, yung mga shorts, yung mga pambahay, yung mga madadaling tahiin, shorts, sando, t-shirt, yan. At syempre, kapag may gusto kong gawin, syempre aalamin mo kung saan ka makakakuha ng supplier. Sa supplier naman, maraming supplier sa online. Lahat kasi ngayon online na, di ba? Yung Shopee, lahat mo naman makikita dyan. Yung mga store sa Divisoria, sa Taytay, nasa Shopee na rin sila.
Kailangan nyo lang kasi na kapag meron kayong gustong gawin, hindi lang basta gusto nyo, kailangan nyo rin kasi gumawa ng paraan para dun sa mga nahihirapan na kung saan sila pwedeng bumili. Alam nyo sa online, i-search nyo lang lahat. Sa Shopee, napakarami. Andun na, makukuha nyo lahat. Yung mga kailangan nyo sa pananahe, yan. Yun nga sa mga basahang bilog may nabibili niya na mga per kilong retaso. Yan, kung problema nyo kung saan naman kayo kukuha ng mga gagawing basahan, ano lang yan, mga retaso lang yan Kasi ang basahang bilog ay mura nyo lang pwedeng ibenta, hindi nyo yan may ibenta ng mahal. Kaya mga retaso lang ginagamit yan. Pangit yan na bibili ka namang per yarda yung mga bagos gagawing basahan. Hindi siya pwedeng ganun, mga retaso lang siya. Kung ako lang, kaya ko lang lahat, ang dami-dami pumapasok na idea sa utak ko. Alam mo yun, gusto ko rin sana gumawa ng mga cover ng bike, cover ng motor, tapos bibenta mo sa mga kapitbahay mo. Hindi lang sa mga kapitbahay mo, para mas malawak yung market mo. At yun ang pinaka maganda ngayon sa panahon natin ngayon na social media era, ay sa online. Pinakamaganda yung binibenta mo siya sa online kasi once na pinost mo yan, may Facebook page ka or yung Facebook account mo o kaya meron kang Shopee account, yan, gawa ka ng Shopee account para sa mga seller. Ipopost mo lang doon, hintay ka o kailangan mo rin siyang i-boost or ipamalita mo siya sa mga kaibigan mo na meron akong Shopee, nagbebenta na ako sa Shopee, pwede ka mag-check out doon ng mga tinahi ko. Ganun lang. Maging mapamaraan lang tayo sa panahon ngayon kasi dun sa pagtatahi, nakita ko na malaki ang pera sa pagtatahi. Totoo yan. Basta hindi ka lang tamad, basta maging masipag ka lang, hindi ka masizero. Kaya yung mga may sewing machine dyan na nakatabi lang, tapos namumroblema kayo dahil lagi kayong gipit sa budget nyo, bakit kayo mamumroblema? Nasa bahay nyo lang yung solusyon. Kasi kapag nagtatahi ka, hindi mo naman kailangan ng pwesto Kailangan mo lang ng isang lugar na maliit sa bahay nyo para doon kayo pumesto at doon kayo gumawa ng mga bagay na gusto nyong tahiin. At sabi ko nga, malaki ang pera sa pagtatahi. Yan ay vlog ko nung pilot episode ko nung ako ay umpisang mag-vlog. Panoorin ninyo yon, yung aking unang-unang vlog. Malaki ang pera sa pagtatahi, yan, lagay ko dito. Ganda kasi ng vlog ko na yan. Payat ako dyan Yan yung unang-unang vlog ko. Yan. Panoorin nyo kung paano akong tumataba paglipas ng panahon. At kung yun namang bahay nyo, pwede kayong maglagay ng display ng mga tinahi nyo. Bawa, yung bahay nyo parang daanan ng tao. Uy, maganda yun. May kakilala ako dito. Ganon ang ginagawa Si Sir, kaibigan ko siya sa online. Yan. Si Sir JR Navarro. Ay, shoutout sa'yo, sir. Sabi na sa'yo shoutout kita Natutuwa ako sa kanya kasi yung pwesto niya sa bahay niya, sinasabit niya lang na gano'n sa labas. So marami daw siyang mga suki ng mga nanay kasi nagtatahi siya ng yung mga house dress, yung mga pambahay na mga dress. Ayan, alam mo yung ang sarap sa feeling na nasa bahay ka lang, na nagtatahi ka tapos parang sasabit mo lang diyan, yun, may business ka na, may kikitain ka na. Yun, sa mga may bahay na pwede yung ganong setup, o pwede nyong gawin, alam ba, yung mga ginawa nyong mga basahang bilog, yung mga ginawa nyong pot holder, o kaya kung ano man yung mga tinahi nyo, yun, pwede nyong display doon, tapos ipamalita nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga kapitbahay nyo, daan naman kayo minsan, yan. At ayun nga, kailangan nyo rin kasing alagaan yung mga customers nyo. Halimbawa, yung mga tinatahi nyo, medyo masiselan, kagaya nung yung sa akin, yung mga dress, puro dress sa akin na napunta na nga ako sa wedding gown, yan. Kailangan mabigyan natin sila ng magandang service na parang kung ano yung deadline na ibinibigay natin, lalo na yung sa akin, maselan. Kasi sa mga nanonood dito na mga nagpapa-made to order na damit, naku, triple yung effort. Halimbawa, ang gusto nyo, mga damit ang gawin nyo. Pinaka magandang gawin na setup, gumawa kayo ng mga stocks ng mga damit. Halimbawa, ngayong week na to or ngayong month na to, tahi muna kayo ng mga pang stocks nyo, mga paninda nyo. Diba? Imbis na parang umaangkat kayo na bumibili kayo ng damit. Kayo naman, dahil marunong kayo manahi, tahi muna kayo ng mga stocks nyo. Tapos kapag nakarami na kayo, saka nyo siya ibenta. Yun. Iba yon, yung mga ready-made na yon, iba yon doon sa ginagawa ko pa na mga made to order. Yung mga made to order ko, ibang effort siya.
Kasi lahat ng customers kailangan mong kausaping masinsinan isa-isa. Kasi aalamin mo yung gusto nila. Halimbawa, may pinapagawa silang isang damit, ay kailangan mausisa mo lahat yung sukat nila, ano ba yung gusto nila. Medyo stressful kasi yung mga made to order. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit mahal ang singil sa mga made to order na damit. Kasi yun ay mga customized. Iba po yun do sa mga ready-made na hindi kayo makakapili na saktong-sakto sa katawan nyo. Iba yun doon, kaya iba ang singilan sa kanya. Pero ang maganda doon, ayun, kikita ka ng maganda sa mga made to order na damit, pero dapat sanay ka at handa yung sarili mo sa paghawak ng mga customers mo. Kasi yun nga, medyo maselan kapag iba-iba kasi ang customers eh. Merong mga customer na ay masyadong mapagpasensya, malawak ang pangunawa kapag na-delay ka. Pero hanggat maaari at dapat ay kung ano yung deadline na binigay mo, kung kailan ang shipping mo, kailangan nakaset yun lahat. Ngayon, iniisip ko na nga din, may naka-ready ako ngayon na gagawin ko mga pang-on hand. Kasi kapag dumami na yung customers mo, tapos mag-isa ka lang. Sa ngayon kasi, meron akong mga tao na on-call. Yun ang nakakatuwa. May mga on-call akong kasama dito na, ayun, nakakatulong, natutulungan na nila ako. Hindi na ako ganun ka-ngarag compare nung mga umpisa. Ngayon, nakakatulog-tulog na ako sa tanghali. Pagkakapuyat, yan, ganyan. Pero kung tutuusin at mag-isa pa lang kayo, nung nag-umpisa ako noon, puro made to order. Nako, grabe yung sakripisyo ko kasi mahirap mag-made to order. Kaya sa mga umo-order dyan, wag na po kayong tumawad sa mga nagko-customize ng damit. Kasi sa akin, ang nangyayari sa akin, kapag masaya ako, napakaganda ng output ko, ng mga gawa ko. Pero madalas, nagtatrabaho ako depende sa mood ko. Kasi kaya ako ginagawa itong pananahe. Kasi masaya ako dito. Habang ginagawa ko siya, kahit pagod ako or puyat ako, hindi yun ang tumatatak sa akin. Ang tumatatak sa akin, yung saya na nadudulot sa akin ng mga pagtatahi ko kapag nakikita ko yung output yung mga output ko, yung mga kapag nabuo ko na yung dress, yan. Kaya hanggang ngayon, natutuloy-tuloy ko siya kasi na-enjoy ko yung ginagawa ko. At isa yun sa pinakamahalaga na kung ano man yung gagawin nyo, ano man yung mapili nyong buuhin, tahiin, kailangan gusto nyo talaga, kung nag-decide kayo na magtatahi talaga kayo, kailangan mahal nyo yung ginagawa nyo. Kasi kung hindi nyo rin mahal yung ginagawa nyo, hindi mo rin siya matutuloy-tuloy gawin. Yun, hindi mo siya magagawa ng maayos. Kaya kailangan yung pagmamahal nyo sa ginagawa nyo at yung malasakit doon sa customers nyo na hindi lang basta natapos nyo yung isang project nyo, yung isang order niya, na basta lang maipa-ship, basta lang niya magagamit. Kailangan siguraduhin nyo na matutuwa siya dun sa ginawa mo, dun sa output, dun sa order niya. Yun, ganun kasi ang ginagawa ko. Gusto ko matutuwa siya. Masaya ako na makikita kong masaya siyang suot yung mga dress na ginawa ko. At ayan nga, dahil dito sa pinagtiyagaan ko na pananahi ko, na hindi ko sinukuan kahit ano yung mga napagdaanan ko mula nung umpisa. Kasi nag-umpisa ako magtahi, baby si Jamara, yung bunso kong babae. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy siya at yun, blessing siya sa akin. Kung hindi ko siya tinuloy-tuloy, malamang hindi ko alam, baka kailangan ko pa maging empleyado, magtrabaho sa labas. Kasi yun nga, alam nyo naman, ako lang yung kumikita sa amin ngayon. At awa ng Diyos, nakakatuwa, nakaka-survive kami ng hindi ako ganun ka-stress na mag-isip ng kung saan. Kasi nga, meron akong pinagkukunan dahil sa aking pananahi. 2,000 years later. At ayan nga mga ka-jams, yung susunod nating video ay itutuloy ko kung ano yung mga pwedeng gawin mo sa retaso. Kasi ngayon, napakarami kong retaso. Ang dami ko nang natapon eh. Kasi naiipon siya. Ang liit ng bahay namin. So, kailangan ko siyang magbawas. At yung ibang mga retaso ko ay pinamigay ko doon sa mga subscribers ko dito nung nakaraang buwan. Pina-Shopee checkout ko sa kanila. At yun, natutuwa ako. Nag-update sila na nagawa nilang dress. Kasi kapag iipunin mo naman kasi nang iipunin, di mo mamamalayan. Puro basura na yung bahay mo. So, kailangan ko siyang i-let go. Ilang years bago ako nag-let go ng mga retaso ko. Kasi dito sa pagtatahi ko, minahal ko talaga yung mga tela. Na-addict ako doon sa mga tela. At yun nga, isa sa pinaka-importante dito sa pagtatahi ko,
yung pagpili ko kasi ng tela. Kaya yun, pinag-aralan ko talaga yung mga tela. At kahit yung mga retaso, nahirapan akong i-let go agad. Kasi nahilig ako doon sa mga printed. Kasi di ba puro mga pambata dati yung ginagawa ko. So iba-ibang print niya ang gaganda. So paano ko itatapon yung mga retaso niya? Parang gusto ko lang laging itabi lahat, yakapin lahat. Pero walang mangyayari kung itatabi ko lang siya lahat. So ayun, may napamigay akong retaso ng mga nakaraan. A few moments later. At hanggang dyan mga ka-jams, magkita ulit tayo at mag-abang naman kayo sa susunod ko pang gagawing mga vlog. Merong mga nagagalit eh. Sabi niya, "Oy, mag-vlog ka na ulit." Ayun nga, gusto ko siyang gawin. At namimiss ko talaga siyang gawin. Kaso nga lang, yun, may mga time na hirap akong mag-umpisa kapag medyo ang tagal ko hindi ginagawa. So, kailangan masanay na tayo ulit. Ang ganda pa naman ng ating setup. May ilaw na tayong malaki, di ba? Puti ko. Puti ako dito eh. At ayun nga, salamat sa mga bagong subscribers. Uy, naka 11,500 na tayo. Hindi ko man lang nabati nung 11K. So, nag-10K. Nag-10K subscriber na tayo, Ayan. Sana, umabot tayo sa silver play button na aabutin yun kapag mag-vlog ka lagi, uy. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe at i-like ang aking videos para patuloy pong ma-recommend at mapanood pa ng ibang gusto pang matutong manahi at ma-inspire. At ayan, salamat po sa mga nanonood. Ako po si Jen Panizares. Gumagawa ako ng mga sewing tutorials, ng mga inspirational videos, tips and ideas para sa mga subscriber natin or para sa mga aspiring mananahi natin na gustong matutong manahi. Sana ma-inspire po kayo lagi sa mga ginagawa kong videos. At ayan, magkita-kita tayo at abang po kayo sa aking mga vlog. Thank you!